Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio #1. Oras sa buong Pilipinas, 21 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Double B Insider. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y nakatutok sa programang Double B Insider. Dito po yan sa DZBB at sa ngalan po ni partner Carlo Mateo. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon. Ako po ang inyong kapuso. Ako po si Christian Manio. Ayun na, samahan niyo po ako ngayong hapon sa isang makabuluhang talakayan. At syempre, pag-uusapan natin, ano pa ba? Krisis pa rin sa Middle East na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa at iba pang kabit-kabit na problema. Kung kayo po'y apektado, abay, pwede kayong mag-text sa aming DZBB Text Connect 0917-594-5941. Ano bang ginagawa niyong adjustments? Anong adjustments ang inyong ginagawa dahil sa mataas sa presyo ng produktong petrolyo, dahil sa mataas sa presyo ng ilang bilihin, nagbabadyang taas pasahe? Pwede rin kayong mag-comment sa aming social media accounts. Hanapin nyo lamang ang DZBB Super Radio. At amin niyang babasahin maya-maya lamang dahil ngayon pong hapon ating makakapanayam ang isang transport group. Dahil nga doon sa matagumpay na kilos protesta at tigil pasada ng piston, merong iba't ibang grupo na nagpupulong nitong mga nakalipas na araw para ipagpatuloy ang kanilang panawagan na suspindihin kahit pansamantala yung tinatawag na excise tax sa langis, maging yung 12% value added tax o VAT. Dahil makatutulong umano ito para maibaba kahit papaano yung presyo ng produktong petrolyo, lalo-lalo na yung diesel na ginagamit ng ating mga tsuper, ng jeep, ng bus at ng iba pa, lalo't nagbabadya na naman ang pagsirit sa presyo simula sa Martes at posibleng umabot ng 120, 130 pesos. Ikaugnay niya na nasa atin ng linya ang chairperson ng grupong Manibela. Nasa ating linya si Mar Valbuena. Mar, magandang hapon, Christian, dito sa DZBB. Magandang hapon, Sir Christian, at magandang hapon po sa mga naghihirap nating kababayan dulot ng krisis at malamyang pamumuno ng ating gobyerno ngayon. Unang tanong, Mar, kumustahin ko, kumusta ang ating mga tsuper? Hindi lang ang Manibela, lahat ng iyong nakakausap. Pwede bang pakidescribe mo sa amin kumusta ang pamumuhay ng tsuper ngayon na mataas ang presyo ng produktong petrolyo? Araw-araw po nagmumura, Sir Christian, sa hirap ng buhay, sa mahal na mga bilihin, sa mahal na petrolyo, at nagmumura dahil sa kawalang aksyon ng ating pamahalaan at hindi maayos na sistema na ipinatutupad sa ngayon, katulad ng pamimigay ng ayuda na marami po ang listahan na pabalik-balik at ang pagbawi dito sa fare increase at walang kamatayan na debate sa Kongreso at Senado patungkol dito sa pag-suspend ng excise tax, value added tax at kung anumang makakatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa sektor ng transportasyon. Mar, bago yung taas sa presyo ulit nitong paparating na Martes, sa ngayon ba yung mga bumabiyahe natin na miyembro ng Manibela, magkano yung nawawala sa kanila kada araw? Opo, ang nawawala po sa ngayon ay umaabot na ng 600 per day ang nawawalang kita ng ating mga driver. Minsan umaabot pa ng 700 kasi sa half set na biyahe po namin, ang kinikita na lamang ay 50 pesos to 70 pesos po. At yung huling balita na biyahe namin noong Friday, kung di po ako nagkakamali, ay Thursday pala,
doon sa dalawang trips, doon sa 72 kilometers na 1,400 ang idinisel namin, ang natira lamang po ay 140 pesos. So ganun po kahirap, Sir Christian, yung dinaranas ng ating mga kasamahan. Sa umaga, kape na lang, at least may laman yung tiyan, walang almusal. Susulitin na lamang sa tanghalian, dalawang order na kanin, kalahating ulam, para lang sa ganun ay may maiuwi po yung aming mga kasamahang tsuper, at ang ating mga operator naman ay kalahati na rin po ang boundary. Yung iba ho ay pinagbigyan na lamang namin yung mga driver, at nang sa ganun po ay yung operator na po ang nagsakripisyo. Kahit wala pong sakripisyo ang pamahalaan na patuloy na kumikita at kumakabig dito sa bat na sinisingil po nila. Mar, kung ganyan yung halaga na nawawala sa tsuper, ngayong mataas ang presyo, sa susunod na linggo, tataas ulit yung presyo ng diesel. Kaya pa ba? Sa ngayon po talagang marami na ang tumigil, hindi na talaga kinaya, at hindi na ho kakayanin kung ganyan pa ang magiging sistema. At kung ang tataas pa ito na 130, siguro po yung mga pagtigil pasada ay talagang kusa na ang ating mga kasamahan po, yung transport sector. Sabi nga natin, marami na ang tumigil, sigurado po madadagdagan pa yan. Ang maiiwan na lang po dyan yung mga malalaki at mahahabang ruta na kung saan kahit papaano ay may kinikita na konti. Oo, etong mga nakalipas na araw, nabalitaan namin, nagpupulong yung iba't ibang sektor, nagpupulong yung iba't ibang grupo ng transportasyon. Ano yung consolidated ngayon na napag-uusapan na, Mar? Gusto po namin na manawagan talaga sa ating Pangulo sa mabilis na pag-aksyon dito sa pag-suspend ng excise tax, pagdoble nitong ayuda o fuel subsidy na ibibigay sa atin. Ang isang nakakapagtaka dyan, Sir Christian, yung nakakagalit na 21 billion pesos ang nakaalat. Ang hininging pondo para dito sa pang-ayuda dito sa ating mga transport sector. Pero ang ibibigay lamang ay 2.5 billion pesos. Yung 18 billion pesos ay mapupunta na naman sa infrastruktura na hindi naman kinakailangan sa ngayon. Yung mga tulay na wala namang ilog, yung mga kalsada na maayos pa naman, sisirain at popondohan na naman ng pampagawa. Alam niyo ho, Sir Christian, talagang hindi na namin maipaliwanag na sa gitna tayo ng krisis, puro kabulastugan at pangungupit pa rin ang ginagawa ng mga ilang nasa pamahalaan. Mar, ano yung napagkasunduan? Dahil alam ko, binisita mo si Kamodi last week at binisita rin ng iba pang grupo si Kamodi. Ano yung inyong napagkasunduan sa transport group? Kasama yung UV, kasama yung TNVS. Paano nyo ipararating sa pamahalaan inyong hinaing? Mayroon kasi kami noon pa na nakakasa kaming transport strike. Nung nagdeklara kasi itong si Kamodi, hindi ho kami nasabihan na may plano silang ganon. At nung mga panahon na yon, kasi nakikipagdialogo pa tayo sa gobyerno, yun nga lang, binawi. At yung mga suspension ng VAT ay excise tax ay wala pa rin hanggang ngayon. So, katatapos lang ng meeting namin ng iba't ibang transport group. At bukas po ay mag-a-announce kami. Yun nga lang, nagkataon po na hiwalay kami ng venue dahil po sa nagtahan kami sa headquarters ng Manibela, na kung saan ay nung nakaraang araw pa po namin kasi napagkasunduan na yung grupo po namin ay doon mag-a-announce. Kung ano man po yung i-announce namin bukas, sana po makadalo ang lahat ng mga kapatid natin sa media, mga kapuso natin at kapamilya na maipahayag kung ano man po yung isang tinig ng ating mga nasa transportasyon. So inaasahan ba natin ang welga, tigil pasada sa grupong Manibela at iba pang sektor? Sama-sama na po yan, Sir Christian. So bukas, asahan natin na may malaki kaming pasasabugin na hindi lang bomba, missile galing kay paring Donald Trump. Alam niyo, Sir Christian, dito sa atin, hindi man tayo direktang tinamaan ng bomba, pero yung perwisyo na naidulot nito, daig pa natin yung nandoon sa gitnang silangan. So, para lang malinaw, Mar, may tigil pasada, ang pag-uusapan natin bukas ay yung petsa at kung ilang araw?
Opo, bukas po magpapahayag tayo na kung tuloy ba yung tigil pasada, kung ano man yung napagmitingan namin bukas, ayaw naming ma-preempt kasi baka marami pang pwedeng magbago o tawag dito mapag-usapan. At bukas ng umaga siguro mga alas 9 masasabi na po namin Sir Christian kung strike na ba, tuloy-tuloy na ba ito kahit pa matapos itong mahal na araw, dire-diretso na at kung sino-sino po yung mga makakasama po namin. Oo. Mar, next week bibigay na rin yung 5,000 cash assistance sa iba pang sektor ng transportasyon bilang na yung mga jeepney. Hindi ba ito sapat para magbago ang inyong isip? Alam nyo, pinasabog nila itong ayu-ayuda na to para yung mga kababayan natin ay parang nanlilimos, parang alam niyo ho yun, parang ginagawang patay gutom yung ating mga kababayan. Hindi po kasi ito makakasapat. Ang tinitignan natin para magkasa tayo ng isang strike ay yung walang aksyon dito sa fare increase at walang aksyon din sa pag-suspend ng excise tax at pagbawas dito sa value-added tax. May binabanggit ka kanina, Mar, merong mga tsuper na hindi kasama sa master list o listahan na mabibigyan ng ayuda? Kahit nga po kasama doon sa master list, hindi pa rin nabibigyan, Sir Christian. Ganyan po kalupit ang pamimigay ng ayuda at ang mahirap dito, pabalik-balik po yung aming mga kasamahan dahil kada araw, iba-ibang requirements po ang hinihingi ng LGU, katulad na lamang po kung saan ka bumoboto, yung precinct number mo, hinihingi pa yung picture na kasama yung jeep at hawak-hawak mo yung driver's license. Kailangan mag-submit ng kopya ng ORCR at ng prangkisa, yung case number nito. Akala ko po ba driver's license lang ang hinihingi ng DSWD? Bakit po yung hinihingi ay para na kaming nag-a-apply ng panibagong sasakyan, para na kaming magre-renew ng rehistro, para na kaming magre-renew ng provisional authority, para mas mahigpit pa po yung hinihingi na mga requirements kaysa po doon sa mga bagong ikakasal. Mar, panghuli na lang, mensahe mo sa pamahalaan tsaka doon sa mga pasahero ng ating mga tsuper na malamang sila na naman na magiging apektado nitong gagawin nating plano sa mga susunod na araw. Mar. Opo, ang nananawagan po ay ang transport sector na matulungan ang mga driver na umaaray pero ang pinagbigyan po yung mga mananakay na hindi naman po direkta talagang sumalo nitong bigat ng presyo ng mga petrolyo. Sa pamahalaan, kung ganyan po ang magiging sistema na bukod sa mabagal na, ay parang pinaglalaruan pa tayo at parang napipikon pa sila, hindi naman sana ganon. Sentimiento ito ng mamamayan, pakinggan nyo, aksyonan ninyo ng may pagmamahal sana sa taong bayan, hindi po yung parang pagsasamantalahan pa at iipitin pa, gigipitin pa. Ayun, maraming salamat, Mar. Bukas makikibalita kami kung ano ang plano ng Grupong Manibela. Maraming salamat po. Yan po si Mar Valbuena, chairperson ng Grupong Manibela. Bukas meron daw silang malaking anunsyo. Kung ano yan, mukhang alam naman natin pare-pareho. At ang pag-uusapan na taantayin dyan ay yung kailan, ilang araw at kung saan. Dahil bukod sa Grupong Manibela, kung hindi ako nagkakamali, may bukod na anunsyo ang Grupong Piston. Dito naman nagagawin yan sa Quezon City. Mukhang hindi pa pinag-isa pero mukhang ito'y kaugnay din ng plano ng Grupong Manibela. At again, malamang apektado nito yung mga pasahero, yung ating mga kababayan na nagko-commute araw-araw. Sana naman matapos itong problema na ito. Magbabalik po ang programang Double B Insider. Oras sa buong Pilipinas, 35 minuto makalipas ang alas 3 ng
Labas muna tayo ng himpilan at kuha tayo ng reports. Pangulong Bongbong Marcos iginiit na hindi napapanahon ang taas singil sa pamasahe. Detalye ng balita mula kay Sam Nielsen. Sam? Sa harap nga ng patuloy na nararanasang epekto sa presyo ng produktong petrolyo na dulot ng giyera sa gitnang silangan, iginit ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi pa natapanahon para magtaas ng singil sa pasahe. Sa pinakaling vlog na pinalabas ng Pangulo ngayong hapon, sinabi nito na kanyang iniutos sa Department of Transportation ang pagsususpindi muna ng fare hike. Anya hindi niya hahayaan pasanin na mas nakararaming mga commuters ang nararanasang sitwasyon. Paliwanag ng Pangulo, gumagana naman ang Love Bus libreng sakay program nationwide at operational ito gaya sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao. Simula naman bukas, March 23, ay magpapatupad na rin anya ng 50% discount sa MRT at LRT2 sa pamagitan ng blue at white bit card na ipagkaloob na rin anya ng DOTR ang fuel subsidy para sa halos 100,000 mga tricycle driver. Habang sa ika-6 naman ng Abril, aarangkada na ito para naman sa iba pa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon. Kaugnay nito, inahanda na rin anya ng pamahalaan ng pagkakaloob ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda. Pagtiyak pa ng Pangulo sa mga nagpoprotesta kaugnay ng sitwasyon sa mataas na langis, hindi sila may iwan at hindi pababayaan ng pamahalaan. Ako rin Sam Nielsen ng James Paradio, DCWB, dapat totoo. DSWD nagpaabot ng tulong sa pamilya ng nasawing tricycle driver sa Quezon City na hindi nakakuha ng ayuda matapos masawi sa ospital. Detalye ng balita mula naman kay Luisito Santos. Louis? Nagpaabot ng tulong ang DSWD sa pamilya ng tricycle driver na si Jimmy Carita na hindi nakakuha ng ayuda matapos mamatay sa ospital sa Quezon City. Ayon sa DSWD Crisis Intervention Program, bago pa man masawi ang tricycle driver ay nauna na silang nagpaabot ng 10,000 pesos na medical assistance noong March 17 upang matulungan ang gastusin nito sa ospital. Nabatid na hindi nakuha ng driver ang 5,000 pesos na ayuda nito mula sa DSWD sa payout site sa Batasan Road, makarang ma-hospital dahil sa blood infection na kalaunan ay dinawian ng buhay. Agad naman nagsagawa ng home visit ang DSWD kausunod ng pagpano ng tricycle driver at nagpaabot ng 10,000 pesos na financial support. Nakipag-ugnay na rin ang DSWD sa Social Services Development Department ng Quezon City LGU upang sagutin naman ang gastusin sa burol at pagpapalibing ng naturang tricycle driver. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio, DCWB. Dapat totoo. Double B Insider. At sa ating news bullets ngayong hapon, 30 hanggang 50% ng mga mangingisda hindi na pumapalaot dahil sa mataas na presyo ng krudo. Pamamahagi ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong magsasaka sisimula na ng Department of Agriculture sa mga susunod na araw. Programang Piso Caravan ng Bangko Sentral ng Pilipinas aarangkada na bukas sa Albay. Department of Information and Communication Technology walang nakikitang data breach sa eGov.ph kasunod ng ulat na umano'y unauthorized access. Bulkang Bulusan sa Sorsogon itinaas ang PVOC sa Alert Level 1. At Kalatagan, Batangas niyanig ng magnitude 4.2 na lindol. Double B Insider. At sa detalye ng ilang mga balita, niyanig ng magnitude 4.2 na lindol ang bayan ng Kalatagan sa Batangas kaninang 1:30 ng hapon. Ayon sa PVOX, namataan ang episentro nito sa layong 21 kilometro sa kanluran ng nabanggit na bayan. Tectonic ang pinagmula ng lindol at may lalim itong 108 kilometro. Wala namang inaasahang pinsala o aftershocks ang PVOX. Mamamahagi na sa mga susunod na araw ang Department of Agriculture ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong magsasaka sa gitna ng mataas na presyo ng langis dulot ng giyera sa gitnang silangan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nakakuha na ang kagawaran ng sub-allotment na nagkakalaga ng 50 milyong piso para sa rollout ng fuel assistance sa mga magsasaka. Sa ilalim ng programa, magbibigay ang DA ng 5,000 piso sa higit 9,000 magsasaka na gumagamit ng makinarya
Batay sa datos ng Bureau of Agricultural and Fisheries and Engineering ng Kagawaran, inilabas ang pondo matapos lumampas sa 80 US dollars kada bariles ang pandaigdigang presyo ng langis ng isang batayan sa mga panuntunan ng pamahalaan. Samantala, mula sa Alert Level 0, itinaas sa Alert Level 1 ng PVOX ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon sa PVOX, pumasok sa period ng low-level unrest ang Bulkang Bulusan matapos ang tuloy-tuloy na serye ng volcanic earthquake mula noong March 15. Sa datos ng PVOX, 475 ang naitalang volcanic earthquake sa Bulkang Bulusan. Mayroon ding pag-umbok o paglawak ng kanluran at timog silangang bahagi at paglabas ng gas mula sa aktibong vents ng bulkan. Ayon sa PVOX, indikasyon ng mga ito ng aktibidad sa loob ng bulkan na maaaring magdulot ng steam-driven o phreatic eruption. Kaugnay nito ay pinapaalalahanan ang mga lokal na pamahalaan at ang publiko na mahigpit na ipagbawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone. Samantala, hindi naman babiyahe ang mga tsuper at operator na miyembro ng Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO bukas, Marso 23. Ayon kay Libay De Luna, National President ng ACTO, layunin ng kanilang transport holiday na maiparamdam kay Pangulong Bongbong Marcos na hirap na simula pa ang mga tsuper sa epekto ng sunod-sunod na mega oil price hike. Panawagan nila sa Pangulo, ibigay na ang hiling na taas pasahe kahit piso lamang, ipatupad ang service contracting at maging maayos ang pagbibigay ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD. Hiling din nila ang moratorium sa mga bangkong inutangan ng mga transport cooperatives dahil nahihirapan silang magbayad para sa units ng modernized na PUV o Public Utility Vehicle. Umaabot naman na sa mahigit 98,000 ang bilang ng tricycle driver na nabigyan ng 5,000 pisong cash relief assistance sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Yan ay matapos ang unang linggo ng pamamahagi ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa sektor ng transportasyon sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Paglilinaw naman ng DSWD, alinsunod sa utos si Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon muli ng consolidation ng mga pangalan ang Kagawaran para sa isang special payout para sa mga tricycle driver na hindi umabot sa huling araw ng payout schedule. Pinulong din ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga leader mula sa logistics at supply chain sector upang talakayin ang posibleng epekto ng mga kaganapan sa Middle East sa kalakalan at distribution networks ng Pilipinas. Sa nasabing pulong, tinalakay ang maaaring maging epekto sa presyo ng langis, shipping cost at logistic operations na mahalagang bahagi ng maayos sa paggalaw ng produkto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga kalahok, mahalaga ang patuloy na palitan ng impormasyon at pananaw upang mapalakas ang supply chain resilience at matiyak ang tuloy-tuloy at matatag na daloy ng kalakalan sa bansa sa kabila ng mga pandaigdigang hamon. Samantala, sa iba pang mga balita, sisimula na bukas, March 23, ang dry run ng bagong parking regulation ay patutupad sa public parking space sa kabaan ng Tomas Morato at Timog Avenue. Sa abiso ng Quezon City Public Information Office, magtatalaga na ng mga parking attendant sa lugar mula sa QC, Transport and Traffic Management Department na tanging otorisado para magbigay ng parking tiketa. Lilimitahan din sa 3 oras ang pagparada, i-issuehan ng traffic violation ang lalagpas sa oras at gagawing libre ang pagparada ng first come, first serve basis. Paalala ng QCLGU, ipinagbabawal ang paniningil ng parking fee at hinihikayat ang mga sisingilin na ireklamo sa tanggapan ng Traffic Department ang mga manghihingi ng bayad sa parking. Yan po yung ating mga balita ngayong hapon na ito. At basahin natin yung mga text at yung mga comment ng ating mga kapuso ngayong umaga.
Si Romeo Gonzales, Kapuso, Sir Christian, lagi po ako nakasubaybay sa Double B Insider ni Carlo Mateo at ako po'y nakikinig sa inyo. Uy, magandang hapon po Sir Romeo at si MJ Bea. Ang sabi niya dito, pagmahal sa taong bayan, kayo ay walang pagmamahal. Parang kayo lang ang apektado ng pagtaas ng fuel. Lahat tayo ay apektado. Ayun, lahat po talaga tayo apektado, no? Hindi lang tsuper, hindi lang po commuter, ultimong yung mga housewife, apektado po dahil tumataas din yung presyo ng kuryente. Ito naman, sabi naman na dito, magandang hapon po Sir Christian. Yun lang yung sinabi niya. Ito naman, si 4902, OA naman yan. Napaka-overacting naman. Exaggerated yung kausap mo Sir Christian. Hindi naman po natin siguro masisisi yung ating mga kababayan na talaga namang apektado na, direktang apektado nung mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa pa ba dito yung ibang mga nag-text sa atin? Marami nag-text din sa atin kaninang umaga eh. Ayun Christian, malayo nga ang giyera sa atin. Kaya tayo apektado dahil sa krudo. Hindi ba yan alam ng iba? Ito pa, mahirap talagang kumbinsihin. Hindi yata sa atin ito. Mahirap daw kumbinsihin para tanggalin yung bat sa langis. Yun na lang. Si 8726, Sir Christian, sa sobrang pagtitipid nga dito sa Valenzuela, pati serbisyong sasakyan ng barangay, tinitipid nila. Baka naman nagtitipid din yung barangay sa krudo. Hindi sila naging schedule. Masira, unlimited lang ang gasolina. Ay, hindi po unlimited ang gasolina. Ay nako, yan po yung ating mga text ngayong umaga na ito dahil maraming apektado dito talaga sa mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Kayo, ano ba yung adjustment ninyong ginagawa? Dahil may mga kilala ako na dati mga nakakotse. Ngayon daw magmumotor na lang o kaya magbibisikleta. May kilala din ako dati nagmumotor, ngayon daw running era para daw hindi halata na wala silang pamasahe. Pero again, may kanya-kanya pong diskarte yan. Meron yung iba, yung setting daw ng aircon ginagawang 24. Yung iba naman kung magdamagan ang aircon, late binubuksan at maaga pinapatay. Yung iba naman nagtitipid sa kuryente, imbes na manood ng TV, pinapatay. Iba naman sasakyan, yung dating full tank, ngayon kalahati na lang ang pinakakarga. Malalaman po natin sa mga susunod na araw kung ano ba yung magiging epekto pa sa ibang sektor nitong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil hindi lamang po mga tsuper ang apektado nito, maging sa atin po mga pamamahay dahil maging yung singil sa kuryente tumataas din, maging yung singil sa iba pa, malamang pag may binili kayong ibang produkto malamang tumataas yan dahil sasabihin ng mga pilosopo, wala namang gasolina yung kinakain namin wala namang diesel yung kinakain namin wala nga po, pero yung operasyon para magawa yung inyong mga kinakain at inyong pinamimili, yung transportation cost na tinatawag, yung pagde-deliver, yung logistics, lahat po yan ay merong ginamit na produktong petrolyo. Maging yung mga magsasaka, baka isipin nyo, saan ba ginagamit ng mga magsasaka yung produktong petrolyo? Yung kanila pong mga traktora, yung kanilang mga equipment, lahat po yan gumagamit ng krudo. Yung ating mga mangingisda, yung kanila pong mga bangka, ginagamitan din po ng krudo. Kaya nga ang Department of Agriculture ay magbibigay din ng tulong sa ating mga magsasaka at mga mangingisda para naman makaagapay dito sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito sabi naman ni Dato Box, motor na lang muna sir para tipid sa gasolina. Ayun, siya daw magmumotor na lamang muna para makatipid sa gasolina. Kayo ba, ano ba ang inyong mga gagawin
para makatipid kahit papaano dahil hindi natin alam kung hanggang kailan aabutin etong mataas na presyo dahil mukhang nagtutuloy-tuloy pa rin ng kaguluhan dyan sa Middle East habang nagpapatuloy po yan para magkalinawan talagang patuloy po natataas yung presyo ng produktong petrolyo. Kung ikaw din naman ang pamahalaan, kung ikaw din naman talaga ang presidente, ano nga ba ang gagawin mo? Pag tinaas mo ang presyo ng pamasahe, aaray ang mga commuter. Pag nagbigay ka naman ng ayuda, sasabihin ng mga tsuper, kulang yung pagbibigay ng ayuda. Bakit tsuper lang? Apektado rin ang mga ordinaryong manggagawa o yung mga middle class. Pag nagtaas ka ng presyo ng kuryente, apektado ang lahat. Buti na lang may kaunting good news. Etong mga expressway. Etong mga expressway, meron pong rebate o bawas singil. Pero hindi po sa lahat, linawin po natin yan. Hindi lahat ng sasakyan ay may rebate. Piling lang po, yung mga PUV, yung ilang sasakyan mula Class 1, Class 2 at Class 3 dyan sa NLEX at ilang pang pangunahing expressway. Sana naman yung iba rin dahil meron din isang gas station na bagamat mataas ang presyo ng produktong petrolyo, sa kanila rollback, sa kanila bawas, hindi dagdag. Ganyan dapat pero hindi mo hindi mo masisisi yung iba na magtaas dahil siyempre ipinapasa lamang nila sa mga consumer, sa mga commuter yung mataas na presyo. Siyempre alam nga namang ibenta mo ng palugi. Ba't hindi na lang nagsara? Ayun, talagang sabay-sabay, sama-sama haharapin ang problema dahil wala rin man tayong choice. Ika nga, talagang kailangan kanya-kanyang higpit ng sinturon kung may hihigpit pa, kanya-kanyang pilipit sa kumot kung may ipipilipit pa. Ito sabi ulit ni Datu Mox, Sir, mas gugustuhin kong mahal ang gasolina kaysa walang maibenta. May punto yun may binabanggit yung ibang ating mga kababayan ilang eksperto na mukhang mas madaling problema yung medyo may kataasang presyo kesa umabot tayo dun sa problema na walang supply ng produktong petrolyo dahil mas matinding problema yan kung walang supply marami pong operasyon ang maaapektuhan. Ngayong medyo mataas, may supply, mahal nga lang. Pag nawalan po ng supply, yan ang mas malaking problema dahil isipin nyo na lang yung transportasyon, walang bibiyahe. Walang babiyahing bus, walang babiyahing jeep. Ultimong inyong mga kotse ay hindi nyo mapaandar. Paano papasok sa trabaho yung ating mga kababayan? Paano papasok yung mga mag-aaral sa kanilang eskwelahan? Paano magsasaka ang ating mga magsasaka at nangingisda ang mga mangingisda? Sana naman wag tayo umabot sa ganyang problema. Pero ayon po sa Department of Energy, sapat ang supply ng produktong petrolyo hanggang kailan? Hanggang katapusan ng Abril. Ako po'y magpapaalam na sa programang Double B Insider sa ngalan po ni partner Carlo Mateo. Ako po ang inyong nakasama sa mahigit kalahating oras na talakayan at balitaan. Ako po ang inyong kapuso. Ako po si Christian Manio. Oras sa buong Pilipinas, 57 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.